yung paghayo ninyo, yung ibahagi ng mabuting balita, ayaw na madili. Kaya sabi niya, hanggat maaari, iwasan nyo makipagbatihan muna. Tama po ba? Yun po yung gusto natin tukuyin. Okay, sa paghayo nila, sabi niya, puntahan nyo yung mga gustong, yung buksan ng kanilang tahanan, puntahan nyo. Pero kapag ayaw nila yung daladala yung mabuting balita, ipagpag nyo. Ipagpag nyo yung banyo. Ibig sabihin, ang lugar na iyon ay nagdadala ng sumpa. Kapatid, ang salita ng Diyos, kapag inopen mo sa bahay mo, blessing po ang katapat niya. Kaya kapag ikaw, pinuksan mo ang bahay mo sa gawain ng Diyos, blessing yan. Ang nakagisna natin noon, kapag daw yung mga ribulto ni Santo Niño, inililibot at pag dinala sa bahay nyo, yun daw po, nagdadala yun, naghahatid ng blessing. Totoo ba yun? Hindi. Nung Katoliko tayo, iyon ang ating pananaw. Pero hindi tayo naniniwala sa mga images. Tama? Ang totoong nagdadala ng pagpapala ay ang salita ng Diyos sa bahay. Kaya yun ang sabi po niya, pagpalain niyo ang mga taong nagbukas. Okay, next verse, kabalit. Yan ang putol. Next verse, para maintindihan po natin. Verse 7, verse 8, verse 9. Tingnan niyo po ang verse 9. Ang verse 9, ito po yung mission nila. Mangarag ang salita ng Diyos. Pangalawa, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. So pangalawang mission nila ay pagalingin ang mga may sakit. Di ba dami mga may sakit ngayon? Kapatid, yun po ang purpose natin. Pagalingin kapag may gawain sa bahay, yung mga may sakit, patungan ng kamay, pagalingin. Utos po yan ng Panginoon. Kaya po, gumagaling ang mga may sakit. Amin po ba? Amin po ba? Verse 9. Okay, laptop po tayo kasi po, nagbigay lang po ako ng halimbawa. Eto na, verse 17, wala po dyan Verse 17, ang verse 17, nagbalik po sila, tuwang-tuwa sila. Basahin mo natin, verse 17. Masaya pamalig ang pitungkot sa lawa. Ginawa nila ang Panginoon na nagpapagpapin. Ayan na! So, di ba nangaral na sila, humayon na sila? So, sa paghayo nila, yung 72 na disciple, ibang karanasan ang naranasan nila. Tama po ba? So, pagbabalik nila, masaya sila. Bakit kaya masaya? Kasi they have something to tell. Tama po ba? Meron silang karanasan, kaya masaya sila na nag-ulat kay Jesus. Anong cause ng kanilang kaligayahan? Kaya sila masaya, tignan niyo po ang verse 17, kaya sila masaya kasi po meron silang karanasan. They have story to tell. Anong karanasan nila? Ang karanasan nila ay sumusunod ang demonyo sa kanila. Kaya nilang ituutusan ang demonyo, kaya nilang rebukin ang demonyo, sumusunod sa kanila. Yung po ang sabi po nila. Kapatid, karanasan po yun. Tama po ba? Masarap po ang merong karanasan sa Diyos. Biro mo, ipinag-pray mo yung anak mo, yung may sakit, misis mo, gumaling. Karanasan mo ba yun? Amen. Karanasan yun. So, ibig sabihin, meron kang kapangyarihan na naranasan mo na through your prayer, gumaling siya. O sa susunod, nabalitaan ng nanay mo, anak, pakipag-pray mo nga ako, ipag-pray mo, gumagaling. Meron pa yung ganito, inaalihan ng demonyo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Lumalayas! Kasi nga po, karanasan nila yun lumalayas, pati mga demonyo ay sumusunod sa kanila. Ito po ang matindi. Kapag ikaw, bilang isang Kristiyano, pinalayas mo yung demonyo, sa pangalan ni Jesus, ikaw na bartikero, lumayas ang spirit ng alak. Ang sagot ng lasinggero,
Tinawanan ka lang. Bakit siya tumawa? Isa lang ang ibig sabihin nito. Kaya siya tumawa, kakampi ka niya, kapatid. Naku, ano yan? Kakampi ka niya. Kaya depende, hindi mo basta-basta pwedeng gamitin yung pangalan ng Panginoon. Tignan niyo po, naranasan nila yung kapangyarihan sa pangalan nino. Pangalan nino? Ni Jesus! Talagang lumalayas, kapatid. Alam niyo po, kapag kakampi mo si Satan, tatawanan ka lang. Sasabihin niya sa'yo, pati ba naman ako tataluin mo? Nakita niyo yan? Bro, pati ba naman ako tataluin mo? Magkakampi tayo! Kapag hindi mo pwedeng palayasin yung kakampi mo. Tama po ba? Pero kung ikaw yung disciple ni Kristo na sumusunod sa gusto ni Kristo, kapatid, I tell you, you have the power. Amen. Kaya sabi nila, masaya sila. Pinagpipray nila, gumagaling. Yung masamang espiritu na pinapalayas nila, ay talagang lumalayas, mga kapatid. So, kaya sila masaya kasi meron silang karanasan. Pangalawa, kasi nakita nila na totoo pala ang salita ng Diyos. Kapatid, do you believe totoo ang salita ng Diyos? Amen. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Tama ang sabi ni Fernando po, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Ibig sabihin, walang matigas na puso kapag kumilos ang salita ng Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos ay inalintulad sa magkabilay talim. Tama po ba? Katulad ng espada. Ang karaniwan po isang talim lang. Ibig sabihin, isang side lang. Pero kapag ang salita ng Diyos nalintulad sa dalawang magkabilay, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kapag kumilos ang salita ng Diyos, talaga namang pagpapalain ka ng Diyos. Amin po, yan ang salita ng Diyos. Nakita nila totoo ang salita ng Diyos, and then nakita nila that there is power in the name of Jesus, kapatid. Remember that. There is power in the name of Jesus. Verse 18. Verse 18. Tingnan po, verse 18. Sabi po doon, He told them, I watched Satan falling from heaven like lightning. Nakita ni Jesus na nahulog, mabilis na nahulog na parang kidlat mula sa langit si Satanas. Ang ibig kong sabihin ay ganito. Totoo po si Satanas mula sa langit bumagsak sa lupa. Kasi nga po, nag-rebelde po siya. Nag-rebelde po siya. Ipinapaalala po ni Jesus dyan na si Satanas ang kalaban natin. Tama po ba? Si Satan ang kalaban natin. At dahil po dito, naging matagumpay itong 72 disciple, naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Naging matagumpay sila. Kaya naman, panahon na nagahari na ang kapangyarihan ng Panginoon sa lupa. Amin po ba? At dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, unti-unti nang napapasuko ang gawa ng kaaway. Tama po? Kaya ito ang sabi po niya, nakita niya na talunan na ang kaaway because of the name of Jesus. Kapatid, verse 18. O verse 19. Ito po, tiwanahin natin, verse 19. Hanggang 20 lang po tayo. Basahin mo namin sabay-sabay. Go! Look! I have given you the authority to trample on snake and scorpion and to destroy all the enemy's power, and nothing will ever hurt you. Ano? Do you believe that verse? Naniniwala ka ba dyan? Una, ang sabi ko niya, look, I have given you the authority. Mga kapatid, gusto ko pong liwanagin ito. Unang sinasabi ni Jesus dyan, ipinapakita lang niya na yung tagumpay na meron sila sa verse 17, yung tagumpay na meron sila, yung kapangyarihan na naranasan nila ay nagmula kanino? Sa pangalan ni Jesus. It's a reminding for them. It's a reminder for them na baka naman dahil sa kanilang tagumpay, makalimutan nila kung sino ang nagbigay ng tagumpay sa kanila. Nakita niyo po yan? Mayroon po ba kayong nakita na nagtagumpay na nakalimutan ng Diyos?
Marami, di po ba? Marami pong ganyan. Nung walang-wala sila, nananalangin sila na magkaroon sila ng magandang trabaho, pagpalay ng buhay nila. Nung pinagpala na sila, nakalimutan nila ang Diyos, di na nagsimba, ninanalangin, wala na, nakalimutan na yung nagbigay. Kaya po dito ipinapaalala ni Jesus, sa kabila ng tagumpay, alalahanin niyo, Diyos ang nagbigay. Amen. Yan. Amin po ba? Yun po, huwag natin malilimutan. Kapatid, tandaan mo, ano man ang narating mo ngayon, yan ay dahil sa Diyos. Amen. May maganda kang buhay, yan ay dahil sa Diyos. Ang mga anak mo pinagpala, yan ay dahil sa Diyos. Huwag ka lang makalimot na ang tagumpay at pagpapalang meron ka, yan ay mula sa Diyos. Sabi po niya, I have given you the authority. Sino kausap niya? Kayo. Disciple. Hindi lang disciple, kundi ikaw at ako. Tayo. Ibig sabihin, hindi lang disciple po ang binigyan ng kapangyarihan, kundi lahat ng sumasampalataya at nakalista ang pangalan sa aklat ng buhay ay binigyan ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Kapangyarihan, power to command Satan. 2, power to rebuke Satan. 3, power to heal the sick. Amen. Yun po ang kapangyarihan. Pastor, hindi pare-pareho pala tayo may kapangyarihan. Opo, kapatid, gusto ko liwanagin. Yung kapangyarihan na ibinigay kay Pastor ay kapangyarihan din ibinigay sa iyo. Kung anong kapangyarihan na ibinigay sa mga lingkod ng Diyos ay siya din kapangyarihan na meron ka. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Therefore, ito gusto kong ituro. Kung pare-pareho tayo ng kapangyarihan, kapatid, kahit hindi mo natawagin si Pastor para ipag-pray ko yung mahal mo sa buhay na may sakit, Yes. True. eh ikaw na mismo pwede mo nang ipag-pray. Amen. Bakit? Kasi yung kapangyarihan niya, ganun din yung kapangyarihan na meron ka. Amen. Therefore, ikaw na mismo kaya mong ipag-pray yung anak mong may sakit. Bakit? God given you the authority. Amen. Tama po ba? Yes. God gave you the power to rebuke Satan, to command Satan, Amen. to pray for the sick people. Amen. Hindi, ang nakasanayan natin, Tawag. may sakit yung anak ko, sinong tatawagin? Pastor. Si Pastor, mga kapatid, nasanay lang kasi tayo. It's a matter of faith. Tama po ba? Kung si Pastor, malakas ang pananampalataya niya, kasi alam niya, binigyan ka ng kapangyarihan. Ganun din, sampalatayanan mo kasi yung Diyos ni Pastor, Diyos mo rin. Hindi, pagka ganyan ang gagawin natin, less na yung trabaho ni Pastor. Tama po ba? Yes. Yung biyanan mo may sakit, ikaw na mismo, huwag mo nang tawagin si Pastor. Ganun din po yun eh. Kasi iisa lang yung tinatawagan natin. Mga kapatid, remember that. You have the power. Amen. Ang problema lang kasi, hindi alam ng iba. Hindi pa rin na nasusubukan. O ngayon, alam mo na. Kapatid, subukan mo na.